Isang mapayapang araw mga kaamyanan. Tutukan ng mga balita mula sa iba't ibang bahagi ng Hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Balita ukol sa kapayapaan at kaunlaran, hatid sa inyo ng Amyanan Media Channel. Mga balitang dapat tutukan ngayong araw sa Amyanan Reports. Panran sa NOLCOM, dinaluhan ng mga laang kawal at mga kasundaluhan bilang parte ng ika-45 taong National Reservist Week. 39 na individual matagumpay na nasalang sa unang batch ng PID Peace of Program Training sa Gamu, Isabela. NOLCOM Civilian Human Resource Workforce kinilala at ginawaran ng parangal. Lahat ng yan dito lamang sa Amyanan Media Channel. Fun run sa NOLCOM grounds, dinaluhan ng mga laang kawal bilang parte na ika-45 National Reservist Week. Alamin ang buong detalye kay Jun Rebosa. Bilang parte ng pagdiriwang ng ika-45 National Reservist Week, isang panran ang idinaos sa himpilan ng Northern Luzon Command. Sabado ng umaga, Setyembre 7, ito ang dinaluhan ng mahigit kumulang sa 200 individual na kinabibilangan ng mga kasunduluhan sa loob ng NOLCOM units, mga laang kawal o reservists at ROTC cadets mula sa Region 3, Zambales, Bataan, Aurora, Nueva Ecija, Bulacan, Pampanga at Tarlac City. Alas 4 pa lang ng madaling araw ay puno na ang lugar para sa mga nais magparehistro at sumali sa naturang panran na may 3 kategorya, ang 10 km, 5 km at 3 km run. Ang nasabing aktibidad ay naglalayong magbigay pugay at ipinamalas ang kahalagahan ng tungkuling ginagampanan ng ating mga laang kawal o reservists. Sila ay mga sibilyan na voluntaryong naglalaan ng kanilang oras at kakayanan para sa bayan nang walang anumang hinihinging kapalit. Sila ay nagbibigay serbisyo sa komunidad at sambayanang Pilipino, katuwang ang ating mga kasundaluhan sa pagpapalawig ng seguridad at kaunlaran ng ating bansa tungo sa mas matatag na sandatahang lakas. Samantala, nagbigay din ng mensahe ang Deputy Group Commander ng 3rd Regional Community Defense Group o 3rd RCDG na si Colonel Leonardo A. Soratos. Anya, siya ay nagpapasalamat sa ating mga laang kawal na bagamat wala silang natatanggap na mga benepisyo katulad ng ating mga regular force ay patuloy pa rin ang kanilang suporta at pagtulong sa sandatang lakas ng Pilipinas at lokal na pamahalaan, lalo na sa panahon ng mga kalamidad. Ginawa tong activity na ito para maipakita kung gaano kahalaga ang mga ginagampanang tungkulin ng ating mga laang kawal. Kaya inihikayat ko yung ating mga membro ng ating reserve force na patuloy na suportahan ng armed forces and to continue their burning passion in serving God, country, and our community. Mula dito sa San Miguel, Tarlac City, ako si Jun Rebosa, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran para sa bagong Pilipinas. Unang bugso ng Tala Division Peace of Program Training, pinasinayaan sa 5th Infantry Training School sa Gamu, Isabela. Alamin ang buong detalye sa report ni Alan Gabriel. Unang bugso ng PID Peace of Program Training pinasinayanan ngayong ika-22 ng Agosto taong kasalukuyan dito sa 5th Division Training School ng Cap Melchor F. de la Cruz, UP, Gamu, Isabela. I hereby declare the Partnership for Education, Advocacy, and Community Empowerment of Peace Program, March 1, 2024, open, effective today. Good luck sa ilan. 39 ang mapalad na napili ng PID ang matagumpay na sasalang sa unang batch para sa programa ng Career Builders Skills Training and Assessment Center Incorporated o CBS-TASI na Train for Work and Prosperity Development. Umaasa si Major General Gulliver Senyires, Commander ng PID, ng unang batch ang magbubukas para mapalawig pa ang programa at dumami ang matutulungan nito. And we are hoping with you na meron ng mga participants ng first batch
ay mapapalawig pa natin, matutulungan pa natin yung nakakaraming nangangailangan ng trabaho dito sa ating Region 2. No? Paliwanag pa ni Major General Senyires na hindi lamang skills ang ibibigay kundi tutulungan din sila para magkaroon agad ng trabaho. Hindi lang ito programa na naglalayo na bigyan kayo ng kasanayan o ng skill, kundi ito ay programa para sa prosperity, ika-uunlad ng buhay natin. Isinalaysay ni Jose Chan Jr., ang founder ng Career Builders, ang isa sa mahalagang layunin ng kailang programa. Marami po sa inyo dito na nakausap ko, pangarap po nilang maging sundalo. Ito na po ang isa sa mga blessings na dumating sa inyo. Dahil unang-una, magkakaroon ka ng skill. Pangalawa, magkakaroon ka ng NC2 na dalawang parehas na requirement, no, sa pagpasok ng Philippine Army. At higit sa lahat, ito po ay programa ng Philippine Army. Hindi ba't one step ahead ka na? Ang 5th ID Peace Program ay isang train for work na galayong magbigay ng mga oportunidad na makapagtrabaho hindi lang sa ating bansa kundi pati na rin sa abroad. Sa ilalim sa iba't ibang skills training ang mga benepisaryo katulad ng masonry, carpentry, scaffolding at tile setting. Ang mga napili sa Peace Program training ay binubuo ng mga dating rebelde, miyembro ng mga people's organization, indigenous people, sundalo at mga dependent upang hubukin ang kailang kalaman at kasanayan sa loob ng 15 araw. Umaasa ang pamunuan ng 5th ID na sa pamamagitan nito ay magdadala ng inclusive development para sa ating bayan. Ito ang balitang pagkapayapaan tungo sa kaunlaran. Alan Gabriel. NOLCOM Civilian Human Resource Workforce, kinilala at ginawaran ng parangal bilang pakikisa sa selebrasyon ng ika-124 na taong anibersaryo ng Civil Service Commission. Alamin ang buong detalye kay Irish Ibe. Kaugnay ng selebrasyon ng ika-124 na anibersaryo ng Civil Service, isang pagkilala at pagpupugay o tinawag na Human Resource Recognition Day para sa unang semestre ng taon ang naganap para sa mga natatanging kawani ng Northern Luzon Command noong ika-2 ng Setyembre taong kasalukuyan. Ang naturang pagkilala ay naglalayong pasalamatan at kilalanin ang mga naging kontribusyon ng NOLCOM Civilian Workforce patungkol sa pagpapatupad ng NOLCOM Mission and Accomplishment. Ang simpleng paggawad ng parangal ay kumilala sa mga loyalty awardees, most punctual at mga kawaning may natatanging pagganap ng kanilang mga karagdagang gawain gaya ng pagiging MC, lay donor, recorder at usherette sa mga iba't ibang aktibidad ng Northern Luzon Command. Mismo ang commander ng NOLCOM na si Lieutenant General Fernil G. Buca ang nag-abot ng mga nasabing karangalan sa pag-alalay naman ng ACOS for Personnel U1 na si Colonel Mario J. Igmen at Civilian Human Resource Supervisor na si Ms. Pamela Espejo. Samantala sa mensahe ng NOLCOM Commander, sinabi niyang siya ay nagagalak sa tagumpay na ito ng mga manggagawang sibilyan ng NOLCOM. Dagdag pa ang kanyang muling pasasalamat sa kontribusyon at kasipagan nila na isang mahalagang sangkap sa tagumpay ng mga operasyon ng Northern Luzon Command. Always aspire to be a model civil servants who value excellence in the service of the Filipino people. I also enjoin the uniformed men and women of this command to harmoniously collaborate with our civilian human resource and help bring out the most of their potential. Huwag naman pahirapan, just bringing out their potentials lang. Immediate commanders. For the success of our mission accomplishment, remember that the uniformed and civilian personnel of this command is one Team NOLCOM and one Team AFP. We should always remember the quote, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Mula dito sa San Miguel, Tarlac City, ako si Irish Ibe, nagbabalita para sa kapayapaan at kaunlaran. Pagpapalakas ng samahan at pagkakaisa ng pamilyang kaugnay, yan ang layunin ng Commandos Cup 2024 sa 7th Infantry Division, Port Magsaysay, Nueva Ecija. Alamin ang ibang detalye sa report ni Judith Bichabe.
Patuloy ang mainit na bakbakan sa Commander's Cup 2024 ng 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army sa Fort Magsaysay, Palayan City, Nueva Ecija. Nagsimula ang mga laban sa volleyball kung saan nagsalpukan ng Team ODC at Team 703rd Infantry Brigade sa unang game. Makapigil hininga ang bawat rally at spike na agad naman sinundan ang kalawang game kung saan nakipagbakbakan ang Team ADC at Team ODC sa matinding harapan sa 7RD covered court. Isang makapigil hiningang laban din na naganap ng dominahin ng Team ADC, ang Team T3 sa volleyball, upang makakuha ng pwesto sa paparating na semifinals. Tumutok ang mga manonood sa bawat set. Walang humpay ang mga sigawan sa tuwing nagkakaroon ng puntos. Sa kasalukuyan, narito ang standing ng elimination round ng volleyball. Ang Team 703rd Infantry Brigade ay hindi pa natatalo na may 4 na panalo at walang talo. Dahilan upang sila ay mag-qualify na sa semifinals round. Ang Team ADC naman ay nakapagtala ng 3 panalo at 1 talo, habang ang T3 ay may 2 panalo at 2 talo. Samantala, ang Team 702nd Infantry Brigade ay may 1 panalo at 3 talo, at ang Team ODC ay hindi na makakapasok sa susunod na round matapos makapagtala ng 4 na talo at walang panalo. Sa kabila ng pagkatalo, pinamalas ng Team T3 ang kanilang sportsmanship at pusong palaban na umaasang mas lalong sisigla ang interes ng kasundaluhan sa larong volleyball dahil sa nasabing torneo. Samantala sa larong darts, nagpakitang gilas ang Team 703rd Infantry Brigade matapos talunin ng Team ADC at masungkit ang titulong Dart Master. Isang napakadikit na laban. Bawat hagis ay nagpapakita ng kahusayan at diskarte. Hindi rin nagpahuli ang mga sundalo sa swimming competition noong katapusan ng Agosto. Ipinakita nila ang kanilang bilis at galing sa freestyle, butterfly, backstroke at breaststroke. Sa 50-meter freestyle individual, nagdomina ang Team 703rd Brigade para sa parehong male at female categories. Sa 50-meter backstroke naman, naghari ang Team 702nd Infantry Brigade na parehong kampyon sa male at female divisions. Sa breaststrokes individual female category, umangat ang Team ADC habang ang Team ODC naman ang nagwagi sa male category. Nagpamalas ng tibay at bilis sa relay events ang Team 703rd Brigade sa 25-meter freestyle at 50 at 25-meter medley female categories. Sa male categories naman, walang pinatawad ang Team 702nd Brigade. Patuloy ang kapanapanabik na laban sa billiards at basketball, kung saan sinusubok hindi lamang ang pisikal na lakas, kundi pati na rin ang mental na diskarte at taktika ng mga manlalaro. Mula sa mabilis na dribbling hanggang sa matitinding tira sa bola, walang humpay ang tensyon sa bawat laro. Ang Commander's Cup 2024 na sinimula noong ika-7 ng Agosto ay magtatapos ngayong huling linggo ng Setyembre. Layunin nitong palakasin ang samahan at pagkakaisa ng pamilyang kaugnay. Sabay pinapakita ang disiplina, sportsmanship at camaraderie sa iba't ibang larangan ng sports. Abangan ang mas mainit pang aksyon sa mga susunod na araw. Mula dito sa 7th Infantry Kaugnay Division Philippine Army para sa Amayanan Reports, ako si Judy Tembe-Chabe para sa Kapayapaan at Kaunlaran. At yan ang mga balita mula sa Hilaga at gitnang bahagi ng Luzon. Abangan niyo po uli kami sa susunod na linggo para sa iba pang mga balita. Ako si Mark Laines. At ako naman si Jun Ribosa. Kami ang inyong kaugnay na nagsisilbing tala sa lupa, karagatan at himpapawid. Sa tatahang lakas sa ilaga, sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan. Sa'y aking iingatan, pagtatanggol ko ang ating bayan. Isusulong ang kaunlaran at kapayapaan. Ito'y tiyabyanan sa alapaap sa dagat sa lupa, sa tatahang lakas sa ilaga para sa bayan.
again, subscribe, like, and share our YouTube channel. Hit the notification bell below upang maging updated sa latest news and happenings sa Hilaga at Gitnang Luzon. Dito lamang yan sa Amyanan Media Channel.